Good evening! Hi, I'm Verna. I'm Daniel. And welcome to Bonfire Night. Sumuli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. So, wini-welcome din po natin yung mga ka-Bonfire Night natin na nanonood sa ibang bansa. So, sa ating pagpapatuloy po ng Bonfire, sama-sama po nating panoorin ang Bonfire Things to Remember. Here are your Bonfire Things to Remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! To praise God sa ating Bonfire Things to Remember sa tayong mga ka-bonfire. Maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Make sure po natin nakasama na po natin nanonood yung ating mga disciples, yung mga leaders natin, especially yung ating mga invites. Amen to that. At sa pagpapatuloy po ng ating bonfire at para may handa yung ating puso't isip sa pinaka-core ng ating gawain ngayon. So, tinanyayahan ko po ang lahat na tumayo at sama-sama po nating purihin ang Panginoon sa pangunguna po ng CGS Philippines Worship Team. Sa piling mo, O Diyos, pangamba ko'y naglalaho, ako ay kakapit sa iyo, sa yakap mo, O payapang puso ang nais ko, tanging magmumula sa iyo, magtitiwala sa iyo, Panginoon. Ikaw ang sandigan sa habang panahon, magtitiwala sa iyo, Panginoon. Ikaw ang kailangan sa habang panahon. Pangako mo di nagbabago, ang puso ko'y nananalig sa'yo.
ikaw ang sandigan sa habang panahon. Magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang kailangan sa habang panahon. Pangako mo'y di nagbabago. Ang puso ko'y nananalig sa'yo. Ang ngalan mo, tanging kanlungan ko, pag-ibig mo, tanging kubalihan ko. Ang ngalan mo, tanging kanlungan ko, pag-ibig mo. Ang ngalan mo, tanging kanlungan ko, pag-ibig mo, tanging kubalihan ko. Ang ngalan mo, tanging kanlungan ko, pag-ibig mo. Ang ngalan mo, tanging kanlungan ko, pag-ibig mo, tanging kubalihan ko. Ang ngalan mo, tanging kanlungan ko, pag-ibig mo. Ang ngalan mo, tanging kanlungan ko, pag-ibig mo, tanging kantihan ko. Ang ngalan mo, tanging kanlungan ko, pag-ibig mo. Magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang kailangan sa habang panahon. Magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang sandigan sa habang panahon. So maraming salamat po sa CGS Philippines Worship Team sa pangunguna sa pagpupuri sa ating Panginoon. At nawa yung song na ating ginamit para papurihan ng ating Panginoon, naihanda po yung puso't isipan natin at natulungan to set the atmosphere po, no, sa ating mga tahanan or kung saan man po tayo naroroon, and to ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. So I encourage about isa, wag po tayo papadistract sa mga kapaligiran natin or sa mga other apps sa ating gadget. So focus po tayo sa ilang minuto na ito para wala po tayong ma-miss out sa i-reveal ng Lord sa atin. So for our speaker for tonight, so she's one of the Primer 12 of CGS Las Piñas, a life class teacher, part of worship and media team, one of the Bonfire admins. Let's welcome Tracy Lewis Sim.
Good evening mga ka-bonfire, and thank you po sa another opportunity na pinagkalob sa akin. So gusto ko pong magpasalamat kay Pastor Rami and Ate Del, sa mga kapwa ko admins for this another opportunity para makapag-share po sa inyo about the goodness of God, yung revelations na binibigay niya rin po sa akin as a disciple and also as a leader. So bago po tayo mag-start sa ating bonfire night message, so tayo po ay magsimula po muna sa panalangin. So let us put ourselves in the holy presence of the Lord. So let's pray. Praise you, Father God, Lord. Marami pong salamat, Lord God, sa araw na ito. Thank you, Panginoon, sa blessing and also for this night na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Lord, we pray that let your Holy Spirit, let your wisdom be upon us, and kayo po ang manguna sa akin, Lord God, bilang inyong lingkod na ihatid, Panginoon, kung ano yung nais mong sabihin sa bawat isa sa amin. And we pray also that we may apply these things, Panginoon, sa aming mga buhay at sa aming journey, Panginoon, dito sa discipleship. Marami pong salamat, Lord. Sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat. And may you always be glorified in everything we do. And may you be honored, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. So praise God po sa gabing ito. So let me start this message with a question. So have you been in a situation po ba? Sino po dito sa atin yung nasa sitwasyon wherein ikaw lang mag-isa yung mananampalataya or disciple sa inyong family o kaya naman sa group of friends ninyo, ikaw lang yung may faith, 'di ba, sa Panginoon natin, ikaw lang yung disciple or ikaw lang yung Christian sa mga taong nasa paligid mo. So, I hope this message na i-share ko po sa inyo, let this be an encouragement na kahit po sa ngayon, ikaw pa lang mag-isa. So there will be a hope na at there will be a time na darating yung panahon na yung ikaw lang mag-isa ngayon, magkakaroon ka na ng katuwang pagdating sa faith mo. And gusto ko rin kayong i-appreciate kasi despite na kayo lang po yung mag-isa o kaya naman sa ngayon, ikaw lang yung disciple or mananampalata sa family mo, hindi ka tumigil at patuloy mo pa rin sinishare yung word of God sa iyong family at sa iyong mga friends. So, I want to put my appreciation in you and also saludo ko sa iyo kasi sobrang napakatatag mo and fight the good fight of faith lang. And I want to share this, like what I said, na merong hindi ka nag-iisa. Actually, there in a Bible and there in a story in the Bible na gusto ko pong i-share na ganun din yung situation niya. So, ito po ay isa sa mga greatest prophet na makikita natin sa Old Testament. At ito ay kwento ni Elijah. Ayan. So, buksan po muna natin ang ating mga Bible sa 1 Kings chapter 18, verses 20 to 40. So, ito yung kabuuan ng kwento nung time na si Elijah ay mag-isa lang, no? Mag-isa na lang na nananampalataya at syempre, prophet ng Lord, no? Sa panahon niya. So, sabi dito, verse 20, so Ahab sent word throughout all Israel and assembled the prophets on Mount Carmel. Elijah went before the people and said, "How long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal is God, follow him." But the people said nothing. Then Elijah said to them, "I am the only one of the Lord's prophets left. But Baal has 450 prophets. Get 2 boils for us. Let Baal prophets choose one for themselves and let them cut it into pieces and put it on the wood, but not set fire to it. I will prepare the other bowl and put it on the wood, but not set fire to it. Then you call on the name of your God, and I will call on the name of the Lord. The God who answers by fire, he is God." Then all the people said, "What you say is good." Then verse 25, Elijah said to the prophets of Baal, "Choose one of the bulls and prepare it first. Since there are so many of you, call on the name of your God, but do not light the fire." So they took the bull given to them and prepared it. Then they called on the name of Baal from morning till noon. Baal answer us,
They shouted, but there was no response. No one answered, and they danced around the altar that they had made. At noon, Elijah began to taunt them. "Shout louder," he said. "Surely he is a god. Perhaps he is deep in thought, or busy, or traveling. Maybe he is sleeping and must be awakened." So they shouted louder and slashed themselves with swords and spears, or as was their custom, until their blood flowed. Midday passed, and they continued their frantic prophesying until the time for the evening sacrifice. But there was no response. No one answered. No one paid attention. Verse 30, then Elijah said to all the people, "Come here to me." They came to him, and he repaired the altar of the Lord, which had been torn down. Elijah took 12 stones, one for each of the tribes, as descendant from Jacob, to whom the word of the Lord had come, saying, "Your name shall be Israel." With the stones he built an altar in the name of the Lord, and he dug a trench around it large enough to hold two seah of seed. He arranged the wood, cut the bull into pieces, and laid it on the wood. Then he said to them, "Fill 4 large jars with water and pour it on the offering and on the wood." "Do it again," he said, and they did it again. Do it a third time," he ordered, and they did it the third time. The water ran down around the altar and even filled the trench. At the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed, "Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel, and that I am your servant, and have done all these things at your command. Answer me, Lord, answer me, so these people will know that you, Lord, are God, and that you are turning their hearts back again." 38, then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones, and the soil, and also licked up the water in the trench. Then when all the people saw this, they fell prostrate and cried, "The Lord, He is God! The Lord, He is God!" Then Elijah commanded them, "Seize the prophets of Baal. Don't let anyone get away." They seized them, and Elijah had them brought down to the Kishon Valley and slaughtered there. Ayan. So, grabe yung kwento na to, no? So, actually, this one of the best story for me dito sa Old Testament. Kasi nakita ko talaga yung miracle and also how God really fought for Elijah. So, sa atin, like what I said kanina po, kung kayo lang po yung mag-isa sa family ninyo na may faith, no, na disciple. So remember this story of Elijah na God will always fight for you and God will always there for you. And remember that your testimony, 'di ba? Yung testimony mo na kung saan na ikaw lang mag-isa, 'di ba? Before, then kapag once na dumating yung time na God works in your family, this will be a good testimony to inspire also other people. Kaya nga po, sabi ko nga po dito sa ating pinaka-theme natin, so I titled it as A Testimony Against All Odds. Ayan. So, pag sinabing against all odds, di ba? So, big sabihin parang dehado ka, di ba? Pero despite of those things, di ba, nakita natin yung pagkilos ng Lord. So, ano po ba yung nagawa, no? Ano ba yung matututunan natin dito sa A Testimony Against All Odds? Diba kung mapapansin natin sa kwento ni Elijah, siya lang mag-isa. Diba po? And makikita natin ilan yung other party, diba? Yung siya lang mag-isa against ilan po? 450 prophets, 'di ba? Imagine that. Sobrang dami, no? So, imagine ikaw lang mag-isa na may faith or principle na the Lord our God is the God of Israel, pero yung 450 na other people, they don't believe in God, 'di ba? They believe the wrong God. So, ano po ba yung nakita ko dito na lesson sa ating kwento ni Elijah? So number one, majority is not always right.
Ayan. So kahit na marami ang nagsasabi sa'yo na, tama na, wag ka na dyan, wala rin namang nagagawa yung faith mo, di ba? Kung ikaw lang mag-isa at maraming tao ang nagsasabi sa iyo ng ganyan, remember, they are not always right. Yes, totoo po na, remember, di ba, tandaan naman natin sa chapter 18, verse 22. Anong sabi doon? Si Elijah ay mag-isa lang, di ba? Sabi nga dito, I am the only one of the Lord's prophet left, but Baal has 450 prophets, di ba? Mag-isa lang siya. And kung makikita natin, di ba, dun sa kwento na to, majority is the prophet of Baal, di ba? Pero nakita naman natin na hindi yon tama, di ba? So kaya nga remember na kahit marami po ang nagsasabi sa'yo na magtumigil ka na, mag-stop, or nagmamak sa'yo na mali ang paniniwala mo. Di ba? Hindi yan yung, alam mo, kulto yan. Di ba? Minsan ganun po eh. Sinasabi natin dito sa journey natin sa discipleship, alam nyo po ba na maraming nagsasabi na itong ginagawa natin, kulto daw to, di ba? May mga wrong rumor about discipleship. Pero kung makikita natin, they are not right. They are not the truth, 'di ba? What we hold on is what the truth is. And that is, 'di ba? Discipleship is what the Lord Jesus Christ designed for us. Kaya nga po, 'di ba, bilang mga kabataan, lalo na mga kabataan, 'di ba? Sobrang daming pressure sa labas, 'di ba? Ang daming pressure diyan dahil nga parang mas marami, 'di ba? Minsan nadadala tayo. Actually, ang mga kabataan talaga madali, lalo na pag mas marami yung magdadala sa kanila. For example, sa ano bang generation natin ngayon, mas marami na ang parang nagmumura. Kaya parang ang tingin nila, expression lang naman to eh. 'Di ba? Lahat naman na nagmumura. 'Di ba? Lahat naman na nagsisay bad words. So dahil lahat na or madami, di naman lahat, madami o mas marami ang nagsasabi as expression lang daw. So parang ikaw, parang ay okay lang pala. 'Di ba? Another one, 'di ba? Dahil sa majority ang nagsasabi na okay lang yan mag-cheat, 'di ba? Sa school, yung mga kabataan natin, ano yan, may mga cheating arrangement na yan, 'di ba? So pag sinabing cheating, hindi na seating arrangement, cheating arrangement na. Parang sinasabi nila na okay lang naman yan na as long as makapasa tayong lahat, 'di ba? So sometimes dahil nga sa majority, 'di ba? Dahil nga andun tayo na we are weak kasi onti lang tayo, 'di ba? Parang ikaw lang mag-isa, 'di ba? Parang ang KJ mo naman kung di mo gagawin. Kaya parang nangyayari, we compromise. 'Di ba? Pero remember na hindi ibig sabihin na mas marami sila, tama na sila. 'Di ba? Remember to stand to what is right, to what is the truth, and what is the principle of the Lord. Kaya nga po mahalaga bilang mga disciple, yung go deeper sa salita ng Panginoon. Ngayon, sobrang danger din ng generation na to, 'di ba? Nadidistort even the Word of God in itself, di ba? Na yung salita ng Panginoon, dahil nga sa parang majority, kunyari, for example, yung ngayong nowadays, di ba? Yung pagdating sa sexuality, di ba? Yung kanilang gender, dahil nga parang sinasabi na God is love naman, as long as hindi naman natin natatapakan yung ibang tao, okay lang na magpalit ka ng kasarian mo, di ba? Pero it's not what the Bible says. So ano nangyayari? Because many people are doing that and many people accepting it, parang sa tingin na natin, okay na siya, di ba? Pero hindi siya yung tama. Minsan nakala natin, kaya maging danger din po, or maging i-prevent din natin or maging maingat din po tayo sa sinasabing almost right, diba? Almost right, remember, is not right. Kaya nga siya almost lang eh, diba? So, kaya maging wise talaga tayo. Kaya we must always ask the Lord for wisdom. Lord, ano po ba yung tama at dapat kong sundin, diba? Kaya nga po bilang mga kabataan, we need mentors, we need the Word of God, daily devotion, we need prayer in our life para i-lead tayo sa kung ano yung tama. Kasi minsan, madali lang tayong ma-deceive, lalo na kung mas marami yung nakikita natin, di ba? Yes, number speaks. Totoo po yan. Di ba? Number speaks. Kaya nga mahalaga po na mas paramihin natin yung mga taong
nadadala sa katotohanan. Hindi yung tayo ang nadadala, 'di ba, sa labas or sa maling katuruan, 'di ba? Kaya nga po sinabi ng Lord na the harvest is plentiful, 'di ba? Imagine that. Ibig sabihin majority pa ang hindi pa nawiwin. And tayo yung mga few workers na kailangan talaga mag-stand on the truth and win people, 'di ba? Kaya nga mahalaga po na remember, majority is not always right. 'Di ba? Sometimes, nami-mix po yung wrong and what is actual truth eh. Lalo na sa social media, ang dami pong false prophet dyan. Ang dami pong mga wrong teaching dyan. At kapag tayo po, hindi po tayo strong enough in our foundation, madali po talaga tayo madadala. Tandaan natin na hindi lahat ng karamihan ay tama. Dapat we must always have a wisdom and stick to what is the truth. Kahit na tayo ay nag-iisa lang. 'Di ba? Kaya nga po, number 2, 'di ba? Remember that, number 2, there is a power. 'Di ba? Sabi nga number 2 ko dito, the power of one. 'Di ba? Like si Elijah. 'Di ba? In verse 25 to 35, 'di ba? Ano pong ginawa ng karamihan? 'Di ba? Kung makikita natin sa verse 25 to 35, 'di ba? Mas marami ang nagpupuri, nagwo-worship, tumatawag kay Baal, 'di ba? Ng mga prophets. Sabi nga po dito, 'di ba? Sige, mag-prepare kayo. Imagine that si Elijah mag-isa lang nagpre-prepare ng altar. 'Di ba? So, ang hirap nun, 'di ba? Mahirap yun kasi magpe-prepare ka ng altar, ikaw lang mag-isa. Unlike sa kabilang party, 'di ba, which is yung grupo ng mga nagwo-worship kay Baal, ang bilis nila mag-prepare ng altar, 'di ba? And kung makikita natin, there is still power in the side of Elijah. Kasi kung makikita natin, anong ginawa sa kanya, 'di ba? Tinawag, ang dami nila nagtawag, 'di ba? Nagpray pa sila, nagkumanta pa sila, ano pa, nagritual pa, 'di ba? Anong sinabi pa nga? Ito pa yung nakakatawa, sinabi ni Elijah, laksan niyo pa yung pagtawag niya sa Diyos niyo, baka nagta-travel lang siya, baka busy, baka tulog, 'di ba? So imagine that, how Elijah has confidence in one true God. Kasi kahit mag-isa siya, 'di ba? He has the power and he has the confidence that who he serve is the one true God. 'Di ba po? Kaya nga po sabi nga doon, 'di ba, sa verse kung makikita natin, nung nag-build siya ng altar, 'di ba? So he built it in 12 stones representing Israel sa verse 31, 'di ba? Sabi pa nga dito sa verse 33, 'di ba? Sabi niya inarrange niya yung mga wood, 'di ba? Tapos, ano pang ginawa? Sa verse 35, di ba? Nilagyan ng tubig. Di ba? Pinalagyan niya ng tubig. Sige, lagyan niyo, basain niyo yung ano. Di ba po, ang deal nila is kung sino yung magbaba ng fire or mapaapuyan yung altar nila, yun yung one true God, diba? So kung makikita natin, parang challenge niya pa yung kabilang party na nag-worship kay Baal na, sige, basahin nyo yan. Ganun. Siyempre, pag binasa, diba, di maaapuyan. Diba? So ganun ka confident and ganun yung power ni Elijah na binibigay na confidence ng Lord sa kanya. And then, sabi nga dito, ano nangyari? Diba? So, pinakita ng Lord that Elijah indeed, 'di ba, is the right one, 'di ba? So sabi nga dito na meron dito sa atin, 'di ba? Most of sa atin alam ko may mga ilan sa atin dito at marami din ako mga kakilala or na experience na mga kwento na andun talaga yung persecution. Andun talaga yung sa family nila, malapit na sila sana gumive up kasi nga mag-isa lang sila. Pero alam niyo po ba, even though you are physically one, remember that you have on your side, and that is the one true God. You have God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Imagine that, mag-isa ka pero ang lalaki ng mga kasama mo, 'di ba? Ang lalaki ng mga nasa side mo. Kaya panalo ka, kapatid. Sino ba 'yan? Sino bang kakampi mo? The Creator of heaven and earth. 'Di ba? The King of Kings, the Lord of Lords, the provider, the controller of everything. 'Di ba? Imagine, the creator of what you see, 'di ba? In the whole world, siya talaga ang may control ng lahat. Kaya
kahit na mag-isa ka physically, but you stand on that what is the truth. Kahit mag-isa ka lang, andyan yung kakampi mo ang Panginoon. At I think the Lord Himself is enough, di ba? To stand on your ground, to stand on what is the truth, and to continue, di ba, what you believe in. And remember, in number 3, God works from disadvantage. Ano yung ibig kong sabihin dito? Diba? In verse 36 to 40, like what I said, diba po? Anong ginawa sa altar niya? Diba? Binuhusan ng tubig, para hindi lang isang beses, thrice pa nga, diba? Para hindi maapoyan yung altar. Pero imagine what Elijah did. He just prayed. Isang beses lang siya nag-pray. Diba? Lord, diba? Sa verse, sabi dito, verse 36, sabi dito, at the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed, Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel, and that I am a servant, and have done all these things at your command. Answer me, Lord, answer me, so these people will know that you, Lord, are God, and that you are turning their hearts back again. Ano nangyari? Agad-agad, di ba? God works from disadvantage. Yung mga tao, ay, busy lang yung Diyos namin, siguro kaya walang fire, di ba? Tapos, disadvantage yun, na siya lang mag-isa. Disadvantage yun na yung proof na totoo yung Diyos niya is puno ng tubig, di ba? Hindi maapoyan yun kasi naka-drench in water, di ba? Pero, what God did in verse 38, then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones, and the soil. Imagine, even the stones got burned up. Diba? Imagine mo, mahirap maapoyan ang bato at soil. Diba? Pero, it was burned up. And also, leak up the water in the trench. And even the water, nawala. Diba? Nag-evaporate siguro. Sobrang init. Diba? So, then, anong ginawa ng Lord? Verse 39, diba? When all the people saw this, they fell prostrate and cried, the Lord, He is God. The Lord, He is God. Then Elijah commanded them, seize the prophets of Baal, don't let anyone get away. They seized them, and Elijah had them brought down to the Kishon Valley and slaughtered there. So imagine that, ganun ka-powerful yung ginawa na because he stand on his ground. Akala natin we are on a disadvantage kasi mag-isa lang tayo. Akala natin we are on the disadvantage kasi persecuted tayo. Pero did you know that God works even you are in disadvantage? God works kahit na akala mo parang wala nang mangyayari. Diba? He will reveal it. God used those kind of testimony in your life na even though your testimony is against all odds, God is there to prove that you are right and that He is a one true God. Kaya nga po, tandaan natin kung tayo po ay nahihirapan sa ngayon, tayo mag-isa lang, hindi yan magtatagal. Diba? Instead, God used those process para mas lalo kang tumatag. And mga kapatid, kahit na nahihirapan ka, parang walang nangyayari sa walk mo, sa vision, yung walk mo sa pananampalataya mo, remember, di ba? God already proved His miracle. At kaya niya rin yung gawin sa buhay mo. Kung kaya nga niyang ginawa yun, imagine that, 450 out of 1. Nanalo pa rin si Elijah doon sa panahon na yon. At kaya niya yung gawin sa'yo, sa buhay mo. Kaya nga po, in my conclusion, standing for truth may often mean standing alone. But with God, one faithful person can overcome overwhelming odds. Diba? Kahit mag-isa ka lang. Diba? Because God is with you, you can overcome any kind. Kasi sabi nga, diba, you are more than a conqueror. Diba? God has already proved something in your life. Jesus Christ already won the victory on the cross. So, kaya mo pa rin siyang mapagtagumpayan because God has already given you victory. And in every seasons of life, let this be our testimony. Even when the odds are against us, God is always enough. So, remember, si Lord sapat na. Kahit may mga tao mang nagpa-persecute sa'yo, remember, God is with you. Kaya nga sabi niya sa Romans, di ba po,
If anyone is for God, who can be against us? So remember, in the Old Testament, in the New Testament, the Lord is there. And even now that you are fighting the good fight of faith, the Lord is with you. The only thing that you have to do is to be still and just fight the good fight of faith. Stand to the truth, to what is the truth, and just continue the vision of the Lord in your life. So I hope that this will be a reminder and an encouragement sa bawat isa sa atin na magpatuloy. Kung ikaw, sa mga bago po, parang nagda-doubt ka na pumasok sa journey na ito, kapatid, huwag kang mag-doubt. Because God will prove more miracles in your life. A miracle of transformation, di ba? A miracle of provision, and everything talaga. He will make your life better from glory to glory to glory. The only thing that you have to do is just step forward and embrace what God has given to you. And that is the vision and discipleship journey. So yun lamang po. Salamat po sa lahat. And I hope marami po tayong natutunan, mga ka-Bonfire. So let us close this message with a prayer. So let's put ourselves in the holy presence of the Lord. We praise you, Father God. Thank you for this day. Thank you, Panginoon, sa blessing na pinagkaloob niyo po, Panginoon, sa bawat isa. Salamat, Lord, dahil alam ko, Panginoon, na hindi niyo kami iniiwan, hindi niyo kami pinapabayaan. Lord, in the process of discipleship journey, we know that you are with us and you are enough. The only thing that we have to do, Lord God, is to be faithful and to do what God has required, what you have required on us, Panginoon. Lord, we give you all the glory in everything that we do, in all aspect of your life, of our life, Lord. We declare that you will be glorified and honored. Marami pong salamat, Lord. We give you all the glory and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So thank you po, mga ka-Bonfire. God bless you all again sa ating mga Friday Bonfire Night. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailan ba'y hindi ako papabayaan? Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo siyang kailangan ko. Kailan ba'y hindi ako iiwan? Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan.
Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa lahat. So praise and glory to God sa message po na inahatid sa atin ni Tracy. So thank you Tracy sa message, and nawa yung bawat isa po sa atin, no, yung may mga alam ko lahat tayo may natutunan, and we encourage yung bawat isa na i-post ito sa ating mga social media platforms using This hashtags. So praise God sa lahat po na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night. Salamat po sa ating mga pastors, mga primary leaders natin ng mobilize for Friday, sa ating mga leaders, disciples, and kung invite ka po dito ngayon, may mga leaders po na nag-engage dyan sa ating comment section. Pwede po kayo mag-reach out sa kanila upang maging part po kayo ng ating mga online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong supportahan ng ating CJS Philippines Facebook page, ang ating CJS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts po natin, let us make sure na maximize natin ito all for God's glory. Amen to that. And we encourage yung bawat isa na lahat naman nakasubaybay sa ating Bonfire Night. Huwag din po tayo mawawala sa ating pagsamba this coming Sunday sa ating online simbahay, 6 a.m. So huwag nating hayaan na replay tayo kung may pagkakataon talaga makapag-live tayo. Talagang Sabado pa lang, ready na natin yung sarili natin at maggumising ng maaga para sama-sama po tayong sumamba sa ating Panginoon. Ngunit bago yon, kita-kita rin po tayo bukas sa ating face-to-face anniversary sa GCF South Metro at 1 p.m. So, thank you and God bless.